Sa Pebrero, inaasahan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paano kaya ang magiging estratehiya nila matapos mabulilyaso ang impeachment complaint nung nakaraang taon? Sa pagkakataong ito, makakasama natin live via Zoom si former Senator Antonio Sani Trillanes para pag-usapan ito. Magandang gabi po sa inyo, Senator, and Happy New Year! Happy New Year sa inyo, Miss Nina, at sa ating mga viewers. Okay, Senator, sinong grupo po ang magsasampa ng kasong impeachment, itong panibagong paghahain ng impeachment? At sabi nga nila, dapat consolidated na ang mga reklamong ito. Ang mangyayari kasi nito, sa February 6, meron magpa-file. Hindi, kahit gustuhin man natin na mag-isa-isa itong iisahin na lang yung magpa-file, kaso hindi naman magkakasamang grupo yan eh. Iba't ibang personalidad, iba't ibang organisasyon. Kaya we will have to assume that different versions of an impeachment case against Sara Duterte will be filed. Ngayon, hindi naman problema yan kasi base nga dun sa ruling ng Supreme Court ay i-consolidate din naman yan eventually at magkakandak ng hearing sa House. Yan. Kasi yun nga po yung, di ba, naging problema noong nakaraang taon, parang 4 yata yung nag-file. At parang dahil sa technicality ngayon ay doon nagkaroon ng problema yung impeachment complaint. So ito, malinaw na po ba, Senator, kung kailan lang i-consider na, kumbaga, na initiated na ang isang impeachment complaint? Kumbaga, clear na po ba ito? I-correct ko lang kasamang Jack na hindi naman yun ang dahilan kung bakit naantala yung last na filing. Hindi dahil 4 na versions yun. Kung hindi, meron silang mga requirement. Ang sinasabi ng Korte Suprema dun sa ruling nila ay hindi na daw applicable yung third mode of filing, which is pagka mayroon ka ng 1/3 ng House membership, ay pwede mo nang i-fast break papuntang Senado. Senator? Ako mo, may problema. Ganun ang gawin. Ako, I do not agree dun sinasabi ni Congressman Tino kanina na kailangan pang aantayin yung magiging... Senator? Okay, mukhang nagkakaproblema. Hindi mo naman malalaman kung kailan nila ilalabas yan. Opo, naputol po tayo, Senator Sani. Can you repeat yung lahat po nung sinabi nyo after paputol. Jack's question? Okay. Ganito, hindi naman ang dahilan kung bakit naantala yung filing last year dahil 4 na versions yung final. Naantala yon kasi merong interpretasyon yung Korte Suprema na sinasabi nila dapat magkakandak na ng hearing. Hindi pwede yung fast break mode na yung pagka may nakapirma na 1/3 na congressman ay dire-diretso na itatransmit. Ang sinasabi nila, kailangan magkandak muna ng hearing para mahima yung mga issue bago magpipirmahan ng 1/3 kung makakaabot man ng 1/3. So, ito, mareresolbahan yan dito. Pag final, the impeachment case will be referred to the committee. Okay, talagang nagkakaproblema. Napuputol po. Sufficiency in form and substance. Okay. Tapos, hearing niya. Opo, we got po the sagot. Medyo napuputol-putol po, Senator, pero let's try another question po. Saan po magfo-focus ngayon ang impeachment complaint? Sa confidential funds pa rin po ba? Hindi lang yon. May mga bagong... May mga... Talagang medyo hirapan tayo. Siguro balikan na lang natin si Sen. Sen, yes. Sayang po yung mga sagot nyo, napuputol po tayo. Yan, try po natin ulit. Ulitin ko po yung tanong po ni Nina. Kung saan ho ngayon magpo-focus yung impeachment complaint, ang focus po ba ay confidential funds? Siguro idagdag ko na rin po ba na gagamitin na rin po ba yung affidavit ni Madriaga this time?
Yun nga po, yun ang magiging bago. Kailangan isasama na natin yung mga bagong aligasyon. Ito ni Madriaga, diyan pa lang yan sa House, makikita na natin kung talagang nagsasabi ba itong taong ito ng totoo o hindi. So, yan ang madadagdag. Tapos yung ill-gotten wealth, di ba? Yung sa bank accounts niya, lalabas ito dito sa House, House of Representatives pa lang. Makikita na nung tao kasi ito yung pinagkakaiwas-iwasan noon pa nila VP Sara at ni Digong. At ito, finally, di malalabas na to rito. Alright. Mapunta naman po tayo dun sa isa pang sitwasyon, man of the hour. Halos 2 buwan na pong hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong ng marami, dapat na po ba siyang sampahan ng ethics complaint at this point? Pwede naman pero on my part, ang plano namin is bigyan pa siya ng ilang buwan para masabi natin na talagang binigyan na siya ng pagkakataon para lumabas at magpakita bago tayo magpa-file ng ethics case. At ito naman, kahit hanapin niya sa kahit na anong ahensya ng gobyerno, sinasabi wala pa raw warrant, so wala siyang dahilan para maging absent. Pero yun nga po, in the first place po ba, I don't know partner, kung may narinig ko ba, may binigay bang valid reason na ba si Senator Bato bakit hindi siya nag-a-attend? Senator, may binigay ba siyang paliwanag? Kasi hindi naman yata pwede niya i-rason na may warrant siya kaya siya hindi po pasok. Yan po, wala po siyang binigay na valid reason. And in fact, tama po kayo dyan, kahit na may warrant ka, kailangan mong harapin, di ba? So, doon mo ilaban kung ano ba yung mga dahilan mo at bakit hindi mo dapat respetuhin yung warrant na yon. So wala po siyang valid reason kaya eventually binibigyan lang namin siya ng ilang panahon. Pero kung may magpa-file po ng mas maaga, di mas mainam. Opo. At ano naman po ang reaksyon ninyo sa sinabi ni Senator Amy Marcos na parang tinatakot di umano si Senator Bato? Bakit di nila ilabas na lang ang warrant kung meron naman talaga? Alam nyo, bakit ka matatakot kung may warrant o wala? Kung wala pang ang warrant, ba't ka matatakot? Kung may warrant, ba't ka rin matatakot? Di ba? Ganun lang naman yan Si Senator Laila de Lima, pinakulong nila, inimbento lang nga nila yung kaso, hinarap yung warrant, di ba? O nung, nung ako, binigyan ako ng warrant, nung ako ay nasa Senado, lumabas naman ako at hinarap ko yung kaso na yun. So, ganun talaga. Problema niya yun, ba't siya matatakutin? Di ba? Tsaka di ba yung statement niya dati, handa siyang harapin. Kahit lumabas yung warrant mula sa ICC. Kung at handa nga pumunta pa dun sa The Hague. At samaan si dating Pangulo. Oo. At yun na nga yung sinasabi ko dito. Kasi alam nyo, yung sa mga kababayan natin, huwag nyo iisipin na inimbentohan lang ng kaso ito si Bato. Alam nyo yan. Alam nyo mga kababayan natin yan. Kahit supporter ka pa nila Duterte, nila Bato, alam nyo nung panahon nila yan, libo-libo yung nangamatay na mga Pilipino. Bawal po yun. Hindi po yan pwede. Kaya itong kasong kinakaharap niya, yun ang basihan. Kaya kailangan harapin niya. Hindi naman ito pre-na project lang siya. Pero yun nga, Senator, kanina minabasa ako na isang sa social media na sabi niya nung isang influencer na sinabi niya nakita na niya yung warrant daw mula sa ICC. Pero Senator, kayo po ba, may info kayo once and for all, meron ba talagang warrant nang nakalabas laban kay Senator Bato? I would not confirm or deny having seen any warrant. Basta it's up to the judgment call ni Bato kung meron bang warrant o wala. At pumasok siya. But that aside, kailangan obligasyon niyang pumasok kasi binoto siya nung taong bayan nung nakarang halalan So, ano siya doon? Obligasyon niya yon. Duty niya yon. Okay. Maraming salamat po for your time, Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat po.